Ama naming Diyos, muli salamat po sa lahat ng inyong mga pagpapala sa amin at sa pagkaing aming tatanggapin. Nawa ay bendisyonan mo ito at basbasan upang magamit namin sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello, babes! Oh, babes. Wow, ang daming pagkain! Sino may birthday? Wala may birthday. Nakikrib lang ako sa crispy pata. Tsaka meron sila dito kawali. Masarap nito, paborito ko to, di ba? Nakalimutan mo ata. Di ba sabi ng doktor, mataas na yung kolesterol mo at uric acid mo. High blood ka na kasi. Ah, bahala ka. Sige yung gout mo. Baka atakihin ka na naman yan. Hindi naman, minsan-minsan lang to. Tsaka, mayroon akong gamot dyan. Ay, o sige na nga, magbibihis lang muna ako. Ang sarap nito, ah. Mm. Ice cream? Di ka pa ba busog? Pre-diabetic ka na. Dante naman eh. Okay lang yan, ano ka ba? Diabetic pa lang naman ako. Bahala ka nga. O siya nga pala bukas ha. Maaga tayo. Magpapamigay tayo ng groceries at mga food pack. Okay, sige. Sama ako dyan. Oh! Ano nangyari? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Oh, uminom ka nga muna ng gamot. Oh, makakasama ka pa ba? Hindi mo na muna siguro ngayon. Napakasakit eh. Ganun ba? O sige, inumin mo na yan. Kasabi na lang sa kanila, palisin na muna. O sige, pahinga ka muna dyan. Naalis na ako. Okay. Lisa, ano po, para po sa inyo. Para po sa inyo. Para sa inyo. Tara na, late tayo. Halika, pasok po kayo. Dante, may bisita ka! Dante. Basta ka na, dito mga kapatid. Hello po. Kumusta po kalagayan niyo, kapatid? Siya nga pala, may mga dala kaming pasalubong sa'yo. Naku, nag-abala pa kayo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ay, kumusta po bang kalagayan ninyo? Ito, medyo okay na konti, pero masakit pa rin. Hindi ko mailakad. Sinumpong kasi ako ng gout ko eh. Ah, ano pong sabi ng doktor niyo? Eh, yun nga, nagbilinan ako na umiwas sa mga pagkain matataba, mga karne, mga kolesterol, tsaka mga mamantika. Pero di ko maiwasan eh. Masarap kasi. Talaga si brother, oh. Kaya, alam niyo, di ba sabi nga sa atin, pagka tayo kakain, may iinumin, anumang bagay ang gagawin natin, ay dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga minsan, sa mga panalangin natin, di ba, sinasabi natin, Panginoon, linisin mo po ang pagkain ito para sa ikaluluwalhati at ikapaglilingkod natin sa Diyos. Kaya, bakit po ba tayo kumakain, mga kapatid? Eh baka naman yung mga kinakain natin, hindi pampabuhay. Mangyayari, ang makakain natin, putok-batok pa tawag nila doon, di ba? Eh, paalala lang, iwas ka sa mga ganung pagkain. Oo nga. Oh, siya nga pala, may mga pasalubong kami sa'yo, mga gulay. Kainin mo yan ha, makakatulong. Salamat sa para Diyos. Sa gout mo. At ang may papayo ko sa'yo, mag-plant-based ka muna. Yun ang may papayo ko sa'yo.
At pagka magaling-galing ka na, okay na yung pakiramdam mo, ang isa mong panggawin, mag-fasting ka para luminis yung buong katawan mo, papagaling pa yung mga iba mong mga karamdaman. Diba? Sa Diyos. Ito po, Brad. Salamat sa Diyos. Isa puso, ipakita natin sa ganito. Kaya kung kayo nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Unang Korinto 10:31